tingin mo ba kakayanin ng kada Pilipino yan? Kung yung sahod nga, ilang taon bago tumaas eh. Eh yung taon-taon na pagtaas ng pamasahe dahil lang sa modernization, tingin mo ba kakayanin ng bawat Pilipino yan? Magandang araw po sa inyong lahat, Sir JR po ng Usap-Usap University, at kung ikaw po ay baguhan po sa ating channel, welcome, tuloy po kayo, at kung ikaw naman ay returning subscriber, maraming salamat po. Ikaw po ay parte ng around 73,000 subscribers ng Usap-Usap University, at sa atin po nga topic ngayon, very important, ito po ay very timely patungkol po sa jeepney modernization, at kung naalala nyo po, the past couple of days meron mga pagkilos po ang nangyari bilang protesta po nga sa sinasabi nating jeepney phase out, yung mga luma po ng mga models ng mga jeepney. So sa ating pag-uusapan ngayon, ito po ay schoolmates debate at ito po ay debate ng mga mahuhusay po ng mga debaters po mula po sa iba't ibang mga paaralan. At sa akin pong background bilang debater reactor, ako po ay dating university debater ng MSU IIT sa loob po ng 3 taon. Ako rin po ay nagdebate sa ABS-CBN News Channel at ako ay miyembro ng isang international public speaking organization, ang Toastmasters International. So ano pang hinihintay natin mga ka-U3? We'll watch this video together. Let's go! 70 taon na ang nakalipas nang maisipan ng mga Pinoy na i-transform ang American Military Jeep bilang pampasadang jeep. At mula noon, naging parte na ng kulturang Pilipino ang makukulay na sasakyang ito na tinaguri ang hari ng kalsada dahil halos kahit saan makikita mo ito. Ngunit, nakakasabay pa nga ba ang mga jeep sa makabagong panahon natin ngayon? Nitong June 27, ipinakita ng Department of Trade and Industry ang mga posibleng bagong disenyo para sa prototype ng isang modernong jeep na makakapagsakay ng halos 22 pasahero kung saan ang iba ay nakaupo at ang iba naman ay maaaring nakatayo. Ang mga jeep ay papalitan ng mga sasakyang may low carbon and low emission technology dahil ayon sa Department of Transportation, ang mga jeep ang biggest source ng carbon dioxide emissions na nagko-contribute sa air pollution. Kasama na rin sa planong modernization ang pag-phase out ng mga PUVs na nasa higit 15 taon na ang tanda. Kung ito ay papatupad, 75% ng kabuang bilang ng jeep ang lubhang maapektuhan, kaya naman tinututulan ito ng ilang jeepney operators dahil marami ang maaring mawalan ng pangkabuhayan. Sa tingin nyo mga schoolmates, dapat na nga bang imodernisa ang public utility jeepneys? Alright, schoolmates, Jules, ang pag-uusapan natin ngayong gabi ay modernization of public utility jeepneys. It was already decided, Jules, na matutuloy ang modernization program according to Department of Transportation. Pero madami pa rin ang hindi sang-ayon dito. Tama ka dyan, JB. Siyempre, karamihan sa mga tutol dito ay ang mga jeepney drivers. Kasama na kasi dito, JB, pinag-uusapan na possible na pag-phase out ng mga jeep na 15 years old and above. Pero siyempre, ang tanong dito, ano nga ba yung mas beneficial para dun sa mga mamamayan, yung mga commuters mismo? Kaya naman para simulan na natin, yung napaka-interesting na topic natin for today, JB, sino-sino nga ba yung mga makakasama natin debaters? Ito, ang ating unang grupo ay mula sa College of Office Administration and Computer Technology. Sila ay pabor na matuloy ang modernization ng mga public utility jeepneys. Let us all welcome Homer, Erwin, and Carla. So this debate is all about modernization. So what is modernization? Modernization is all about transition, trying to uplift, enhance, and improve our new jeepney into new ones that will benefit all of us. There will be security, safety, assurance of comfortability, and convenience, not phasing out, because phasing out is obsolete, meaning it will no going to be exist in our society. Next, it will be extinct, meaning no one can use it, so that phasing out is not applicable to say that jeepneys will going to be phased out. In that sense, I believe that modernization of our jeepneys is totally and completely different from phasing out. Thank you. Alright, maraming salamat sa opening statement ng ating unang grupo. Pero ito naman, mula sa College of Business Administration, ang ating pangalawang grupo ay hindi pabor sa modernization ng mga PUJs. Kaya naman, let's all welcome Brian, Edwin, and Jonalyn! Is the public utility jeepney modernization effective and equitable? When we say equitable, it means fair and just. Are the structures, process, and output of this modernization has been reviewed? If not, then there is a common understanding in this modernization. I think that not all programs are effective and efficient once it is not equitable. The program of modernization should serve the underserved, and the program of modernization should also consider the population of the underserved, because for me, justice is equity. Okay, maraming salamat. Yan, narinig na natin, JB, mga Oo. opening statements. Maganda. Pero syempre ngayon, Jules, kasama naman natin ngayon ang energetic na mga estudyante ng City University of Pasay!
Siyempre, Jules, makakasama natin sila hanggang mamaya tatanungin na kanilang mga komento. Pero siyempre, makakasama din natin ang mga nasa social media just Dami like us. nagko-comment yan. Oo, just like us on Facebook and follow us on Twitter dahil mamaya, ilan sa inyong mga komento ang aming babasahin. Kaya naman sa ating pagbabalik, simulan na natin ang napakainit na diskusyon. Dito lamang yan sa Schoolmates! Alright, welcome back and you are still watching as Schoolmates. Kanina napanood natin ang mga opening statements ng dalawang team leaders hinggil sa tanong kung pabor nga ba sila sa modernization ng mga PUJs. Pero at this point, bibigyan natin ng pagkakataon ang lahat ng mga miyembro ng magkabilang grupo na ibigay ang kanilang mga opinion. Kaya naman simulan natin yan sa grupong naniniwalang dapat na mag-modernize ng mga PUJs. Kaya naman simulan mo yan, Erwin. As we all know, that the most affected of this modernization program are the operators, drivers, and computers. Actually, when we look at the bright side, the drivers, operators, and commuters will actually benefit of this modernization program with accordance to the Omnibus Franchising Guidelines, working with the Department of Transportation and Land Transportation and Franchising Regulatory Board. So first, ano yung benefit na makukuha ng operators? Try to imagine, if there's 100% of jeepneys nationwide operating, then 70% of that jeepneys are legally franchising at the LTFRB, then 30% of that are illegally franchised or what we call colorum jeepneys. Through this program, they will and can easily eliminate those colorum jeepneys. So in that thing, when we fully implemented this kind of modernization program, 100% of the income will be going to the jeepney that legally franchised. Next to that are the benefits of the drivers. According to the Omnibus Franchising Guidelines, they said that the drivers will have a monthly salary as well as benefits. They will also have a government-sponsored driving program which help them to recognize and familiarize the new pictures of this new model of this modernization jeepney. Next is the commuters. The commuters will feel more comfortable, safety, security, and convenience. Just like, ikaw ba, pipiliin mo na sumakay sa karag-karag na jeep. Pagbaba mo, pawis na pawis ka. Then, unlike sa modernized jeep, uupo kang naka-aircon. Paglabas mo, fresh ka pa rin. Alright, thank you so much, Erwin. Palakpakan natin si Okay, before that, konting comment lang po sa mga arguments so far no ng first speaker ng Pro. So far nagustuhan ko sa mga points niya yung patungkol sa mga commuters kasi when we talk about commuters safety, security, 'di ba yan yung mga number one talaga na factors that we have to consider kaya nga kinakailangan ating palitan. However, yung sinabi niya na point on the operators daw na 100% ma-eliminate na daw yung colorum sa 100%, so yung 30% na colorum ma-eliminate daw yun. Pero hindi lang yan yung only way para ma-weed out yung mga colorum. Kasi pwede namang i-argue ng kabilang side na, well, you could just have a strict implementation of the colorum jeepneys kasi nandyan naman sila sa daanan and kung nandyan sila sa kalsada, theoretically, madali silang hulihin. So para sa akin, medyo weak argument yung patungkol sa mga operators. Ang good side din nakita ko sa first speech no, sa pag-establish niya nga, yung patungkol nga sa monthly salary. So sinasabi dito sa Jeepney Modernization Act na mas nakasuporta at i-make sure na protektado yung mga drivers. I think that's really good for him to show that. Pero mabalik tayo sa opening statement kanina ng opposition. Nagustuhan ko yung sinasabi niya na ang konsepto ng justice is it is equitable, fair, and just. I like that. And to serve the underserved. That's a very nice phrase there. So I am anticipating na mas i-expound pa yan ng negative side mamaya patungkol nga sa kanilang konsepto ng fairness and just. Like, is it fair sa mga commuters? Is it fair sa operators? Is it fair sa mga drivers? Erwin, okay. So yan, nabanggit niya na meron palang mga benefits na makukuha kapag nag-modernize na, especially for the jeepney drivers and including the commuters. Mas magiging fresh daw kayo pag pumabor kayo dito sa commuters. Pero syempre, ano bang magiging tugon dito ng kabilang side? Kaya naman simulan mo yan, Edwin. Maganda yung mga sinabi mong positive sides. Pero bago tayo umabot dyan, syempre dadaan muna tayo dun sa process ng transition from old jeepneys papunta sa sinasabi niyo modernized jeep. Bago tayo makalipat dun sa modernized, syempre dadaan tayo dun sa mahirap na part, which is yung sino ba talagang makikinabang niyan, tapos sino yung maghihirap. Unang-una, syempre tatamaan dyan operators and drivers. Paano kung dyan lang sila kumukuha ng pinagkakabuhayan nila, di ba? Ang mangyayari kasi papahintuin mo sila in the process of si operator maghahanap pa siya ng magpa-franchise pa siya ng e-jeep or ng modernized jeep nyo, samantalang matatenga si driver. Ano nang
saan siya kukuha ng ng extra income niya, 'di ba? Tapos, yun pa, si operator, what if hindi niya kaya mag-handle nung halos 1 million na price ng Egypt nyo? Siyempre, sinasabi maglo-loan sa bangko. Oo, nandoon na tayo. Pero hindi lahat ng bangko bibigyan ng pera si operator. Yung Apple Pagbabasehan pa rin nila yung capacity na magbayad ng isang Tama yun. operator. Kaya yun lang, siyempre, ang concern namin dito, yung mga tao na maapektuhan sa transition period. Kasi much better na rin yung Egypt, sinabi mo na rin, yung modernized Jeep, tatak na natin yung Jeep eh. Tapos pag pinalitan mo siya, asa na yung tatak Pinoy? Di ba? Okay, sige, mamaya na yan, Erwin. Alam mo, excited ka, pero unti-unti muna. Okay, so sinabi ni Edwin, ginulat mo ako doon. Okay, pero sinabi ni Edwin dito, maganda yung mga sinabi niya na during the transition part. Okay, so sino nga ba yung mga makikinabang at sino nga ba yung mga maghihirap? At yung very important point din na sinabi niya, tatak Pinoy daw yung mga original na jeeps yung mga nakikita natin ngayon. Kapag i-jeep na raw, paano na yung icon natin? Ano ang tugon mo dyan, Homer? So, how does the government will going to implement this modernization project? First, ang ipaprioritize nila is yung 15-year-old jeepneys. Hindi isahan lang, natatanggalin lahat. Magkakaroon tayo ng 3-year transition, pero ang i-prioritize is yung 15-year-old jeepney. So, mali yung thinking natin na ipo-pull out in once. So, ibig sabihin, merong transition na magaganap. You got? So, next, yung sinasabi mo, na icon ng Philippines ang jeepney. Yes, I believe in that. Because the jeepney itself is king of the road and that is the icon of the Philippines or face of the Philippines. But, can you actually think of this? Ngayon, tayo ay nasa modern day na. Hinahantay lang ba natin na masira yung mga jeepney na yan na inilabas pa noong unang panahon during World War II? Paano yung mga susunod na henerasyon? Paano nila maaabutan? We are not going to delay that kind of passing to the next generation. We are actually preserving. Sige, kung gusto mo, ibibigay ko sa'yo yung gusto mo na ang mukha ng jeepney ay ayun pa rin para sa susunod na panahon. Sige, pagbibigyan kita. Pero, babaguhin natin, dadagdagan natin ng features ang bagong jeepney, including for the safety, CCTV cameras, speed limiters, GPS tracking device. Second, for the security of the commuters, the drivers itself. Hindi na bukas ang mga windows. So, maaaway natin ang crime, snatching. And lastly, para sa ating lahat, mai-improve natin, makakasabay tayo sa competition globally. So, Okay. we can be globally competitive. Hindi ko alam kung paano magiging globally competitive ang pagkakaroon natin ng Egypt, pero ito yung personal ko talaga na concern kasi both of them are agreeing na icon talaga ng road natin, yung mga jeepney. However, ako personally sa Egypt kasi, and please correct me if I'm wrong, yung mga design yata ng mga Egypt ngayon, parang hindi naman siya mukhang jeep. Parang mas nagmukha siyang van or bus, di ba po? So hindi ako sure, please correct me if I'm wrong, pero yun ang nakikita ko kasi sa mga news eh. Sana hindi yung aesthetic mapalitan. Yung talagang Pinoy pa rin yung na nasa harapan, na jeepney pa rin, di ba? For me, it's really cool if ganun talaga yung magiging design pa rin. Or at least may semblance ng ating jeepney nga na icon. Kasi maganda nga din na naman talaga na maging modernized, di ba? May CCTV, mayroong mga windows. Ang galing nung nasabi ni Homer dito and appreciate ko yung kanyang responsiveness doon sa first speaker ng opposition nung sinabi niya na hindi naman agad-agad yan. Yung mga uunahin natin, yung mga karag-karag, yung mga mga 15-year-old na mga public transportation nga. And actually, sa ibang bansa po, sa experience ko lang po, I don't think na may ganyan silang mga public transportation na ganyan kaluma. Ito, alam ko sa private vehicles yata, pag 5 years yata, meron ka ng parang additional na fine na ibabayad every year dahil nga yung kotse mo ay luma na. Parang something ganun. Kasi nga, syempre, the more na luma na yung technology dyan, yung carbon emission, for example, hindi na siya ganun ka-efficient na nagkukos nga ng air pollution. Sa ibang bansa po ganun, stricto po sila. Sa atin po, hindi. Karag-karag. Sa totoo lang, every time, personally, when I see yung kakarag-karag ng jeep, ayoko talaga. Parang questionable yung safety at saka, syempre, yung usok nga na binubuga at hindi talaga komportable. Sa totoo lang po. Maliban pa sa napakasiksikan ng mga jeep. Ay, kulang pa ng isa, kulang pa ng isa. Nung umakit ng isa, ay, kulang pa ng isa, kulang pa ng isa. Kaya hindi po ako agree na i-keep po natin yung mga lumang jeep natin for commuters' sake na rin po. Right, globally competitive daw agad ang Pilipinas. Yan ang sinabi ni Homer. Dahil ang priority lang naman pala dito ay yung mga 15-year-old jeeps muna. Tapos within the 3-year transition, unti-unti, hindi naman pala biglaan. Anong tugon mo dyan, Brian? Oh, sir, I think if you're talking about modernization, I think you're not really defining modernization as it is. You are really defining modernization as stepping out. Because, Of what? imagine, ang jeepney drivers, kung yan ang alam nilang kabuhayan na ikabubuhay sa pamilya nila, and then, mapipending sila sa paghahanap buhay just because 15-year-old, yung jeepney nilang minamaneho, papaano naman yung kabuhayan nila?
Hindi ba sa tingin nyo, domino effect? Ang sinusolusyonan lang natin dito yung sinasabi niyong modernization. But modernization is a step to phasing out. Alright, thank you so much, Brian. Very Hindi para sa akin ganun ka masustansya yung kanyang mga statements ni Brian dito. Sinabi niya na about sa phasing out. Kasi the question there would be, is there a need to phase out? Kasi kung hindi mag-phase out, ang next naman dyan na thinking is, bakit kinakailangan i-maintain? Bakit kinakailangan ipagpatuloy o bakit kinakailangan na wag striktuhan? Dapat ganun yung magiging line of argumentation ng opposition. The first speaker of the opposition was good. Second speaker, not so much. short but sweet. Okay. So again, yung welfare pa rin ng mga families ng mga jeepney drivers ang pinaka-concern ng kabilang side dito. Paano nga ba ang kabuhayan nila, especially mga families na merong may-ari ng mga 15-year-old jeeps? Okay. Anong tugon mo dyan, Carla? With regards to your saying, yung government natin, if I'm not mistaken, magproprovide sila ng choice sa mga drivers, which is, yung drivers, pwede nilang ipatuloy na yung magpamamasada, but we or she need to comply with the guidelines of the government para makapagpatuloy siya sa pamasada. While yung isa naman is magjo-join force yung mga different jeepneys to make a corporation or one franchise na parang magiging corporation yung jeepney. Tapos at the same time, para na silang mga stakeholders. So kung problema ka sa hanap buhay nila, no worries, hindi naman sila mawawalan ng hanap buhay, but rather improving their job description and specification. That's all. Okay, thank you so much, Carla. Okay, so ang pinaka-point na sinabi niya kanina, sa hulit-huli, kailangan natin sumunod sa guidelines pa rin ng gobyerno as we siyempre progress at nagbabago nga yung ating panahon. Okay, anong tugon mo dyan, Jonalyn? So, syempre, di ba yung sinasabi mo na na yun nga, hindi sila mawawalan ng trabaho. Pero sure ka ba doon? Kasi alam naman natin na pag nag-franchise ka, 1.6 million. So, saan ka kukuha nun? Yung mga operators, di ba? So, napakahirap. So, syempre, yung mga taxi driver, ay mga jeepney driver, hindi naman nila alam kung saan sila kukuha nun pang araw-araw. Tsaka isa pang sinasabi kasi doon, may salary sila every month. So, yung kung tutuusin, yung mga jeepney driver natin ngayon is, di ba, every day may quota sila. Siyempre, may pinapaaral silang mga anak, di ba? Yung pang-araw-araw nila, saan nila kukunin yun? Tsaka isa pa, meron din silang, kung if ever na-implement yung sinasabi nyo na program, meron kasi silang certain lang na route kung saan sila ruruta. So, siyempre, paano naman yung marami silang pasahero? At tsaka isa pa, di ba, pag pinalitan yung mga dating jeepney ng bagong e-jeepney, siya, 26 person yung isang e-jeepney. So, syempre, di ba, magkakos ng traffic yon. Napakarami ng sasakyan sa Pilipinas, tapos dadagdagan pa. What? Wait, what? Ano raw? Ang isang jeep daw, merong 26 persons. So, mga kosya ng traffic? Much traffic? Ano yun? Wrong! Kasi nababawasan yung congestion sa ating public roads. Diba? Same logic with LRT, yung tren. Diba? Na dapat maramihan, kaya nga mass transit yan eh. Same with jeepneys, mga ka-youth. Diba po? Kaya nga, diba? It decongests the roads. So, medyo mali yung assumption dito ng third speaker. So, paano yun, di ba? Napakahirap. Sinasabi nyo na, syempre, di ba, papalitan natin yung mga dating jeepney. So, syempre, di ba, sa panahon natin ngayon, tropical tayo. Meron tayong mainit na klima at saka, syempre, maulan. Sa tingin nyo ba, capable yon sa klima natin? Sa tingin nyo ba, yung papalitan na e-jeepney ngayon is, kaya siyang kaya niyang i-reach yung 15 years na dating mga jeepney? Ha? Bakit ba naman i-reach yung 15 years? Hindi naman yun ang goal natin. Ang goal natin is to make sure that these vehicles are safe. Bakit i-goal mo na mag 15-year-old yung mga sasakyan? Unless kung siguro i-argue niya na ang mga bibilhin din na 1.6 billion worth na e-jeepneys are bad quality na wala pang 3 years masisira na yan. Pero hindi naman ganyan eh. Kaya nga diba, it's a modern vehicle. So with the assumption na much better quality yan kumpara sa mga 1940s technology na jeepney. Lamang po. Okay, maraming salamat, Jonalyn. Okay, maganda yung sinabi mo yung dulo, ha? Kakayanin nga ba raw ng mga e-jeeps na magtagal ng 15 years na kinaya ng mga old jeepneys natin? Magandang tanong yan. Pero syempre, hindi lang naman tayo alone dito ng mga debaters na nagsasalita kasi kasama natin mga students natin dito sa school na to. Kaya naman, kasama natin si JV. Go ahead. Thank you, Jules. Mukhang medyo nagsisimula ng uminit ang ating debate ngayon. Pero syempre, hindi magpapatalo ang mga estudyante ng City University of Pasay! Yes! Pero syempre, sa puntong ito, magtatanong na tayo ng ating mga komento at katanungan mula sa mga estudyante. Ito kasama ko ngayon si Janet. Janet, ano bang katanungan mo at komento sa ating issue ngayong araw? Ayun nga po, kanina actually parang neutral lang nung narinig ko yung topic. But nung narinig ko nung nag-debate sila, parang mas gusto kong mag-agree doon sa BA. Kasi kung may tatanong man ako,
Kasi 'di ba, alam naman natin mga Pilipino na hindi naman tayo lahat fortunate. So, kung yung mga jeepney driver na umaasa lang dun sa pangkabuhayan nila, tapos kumbaga imo-modernize pa yung jeep nila, saan sila yung pag-modernize ng jeep, saan kukuha ng pondo? Kasi hindi naman lahat ng tao talaga may pera. So, syempre, makaka-apekto talaga yun sa mga taong yun lang yung pangkabuhayan. So, ayun po yung tanong ko. Well, they have a choice. According to the Land Bank, which is the partner of the government to provide for the loan, they have a choice. For example, ako ay isang jeepney driver. May dalawa akong choice, binibigyan tayo ng choice. Una, bibilihin ng gobyerno ang ating mga jeepney. Bibigyan tayo ng pera. Tayo ang bahala kung saan natin gustong ilagay sa business. Tayo ang bahala dahil binila nila ito. Pangalawa, kung ako ay jeepney driver, magkakaroon din ako ng chance na apply sa gobyerno upang maging public utility jeepney driver, hindi lang basta jeepney driver. So in that sense, ang benefit niyan sa mga jeepney driver, magkakaroon sila ng benefits and yung tinatawag nating monthly salary. Sunod, ikaw ba, iisipin mo pa ba kung ikaw ay jeepney driver, araw-araw kang hahabulin mo yung quota at boundary mo, samantalang every month, magkakaroon ka ng salary. Kaya mo nang buhayin yung pamilya mo sa pamamagitan ng pagbabudget. Paying the necessities of your family is going to be okay dahil may benefits at may monthly salary na. Thank you. Alright, thank you, Janet. Palakpakan nyo naman si Janet, guys. Mahusay sumagot yung si Homer, no? I appreciate his answer. Very responsive din, no? At saka packed, no? Talagang merong right na information. Well-researched siya, so dapat siyang tularan. Okay, punta naman tayo ngayon sa social media. Ito, sabi ni Jomar Alegria. Para sa akin, hindi. Kasi isa sa identity nating mga Pilipino ang pagkakaroon ng isang jeep. Ito naman, sabi ni Gabo Marasigan, agree, we have to live with the times. Besides, hindi naman mawawala ang Filipino identity kung Filipino din mismo ang maglalatag ng plano kung paano isa sa katuparan ang modernisasyong ito. Maraming salamat, Jomar and Gabo. Patuloy lang po kayo magpadala ninyong mga komento at katanungan sa aming mga social media accounts. Pero bago ang lahat ng yan sa aming pagbabalik, tuloy-tuloy pa rin ang mainitang diskusyon dito lang sa nangungunang debate show ng bayan. Ito ang Schoolmate! So mga ganito pong uri po ng mga debate na kung saan ito po ay pag-a-assess o pag-i-evaluate ng isang batas o polisiya. Tandaan po natin lagi sa pagdedebate, dapat nyo i-consider ang tinatawag natin na konsepto ng balancing of right. Tandaan po natin yan. Dahil marami pong mga actors na involved in this particular issue. Operators, the government, the driver, the commuter. So we have to always think when we try to evaluate this issue, papaano yung mga rights nito? Rights ng pasahero, rights ng driver, rights ng operator. Anong posibleng mga karapatan din ang kinakailangan isa lang alang ng gobyerno. So yan po ang tinatawag po natin na balancing of rights. Very important kung gusto mo po na maging mahusay sa pakikipagdebate. Alright, welcome back and you are still watching Schoolmates. Okay, balikan natin yung mga important points na sinabi ng ating mga debaters kanina. Mula sa pro side, sila yung pabor para sa modernization ng mga jeep. Sabi nila na maraming benefits naman pala na makukuha mula pa lang sa mga jeepney drivers at maging sa mga commuters natin. At sinabi rin nila na ang priority muna dito ay alisin muna, i-phase out muna yung mga 15-year-old jeeps. At sinabi rin nila na syempre kailangan natin na sumunod sa mga guidelines ng ating government. Mula naman dito sa aking kaliwa na hindi pabor sa modernization ng mga jeep, sabi nila natatak Pinoy ang mga jeeps kaya hindi dapat alisin ang mga to. At paano na raw ang makabuhayan ng ating mga jeepney drivers kapag nagkakaroon na ng transition. At ito pa yung magandang sinabi nila, kakayanin ba ng mga e-jeeps na tumagal din ng 15 years old? Okay, so yan yung mga important points kanina sa unang bahagi ng ating debate, pero ngayon ay dadako na tayo sa isa sa pinaka-interesting at exciting part ng Schoolmates. Syempre, bibigay lang ako ng tanong at hahayaan ko na sila magdebate. Kaya simulan na natin. Handa na ba kayo, debaters? Okay. Alright. First question. Malaking parte ng kulturang Pilipino ang mga jeep. Mawawalan nga ba ito ng saysay kung hahayaan natin ang modernization plan para dito? Anyone? Hindi. Dahil kagaya ng sinabi ko kanina, we are just going to improve, enhance, and develop the current jeepneys today in compliance with the United Nations International Standards. Sinasabi ko sa iyo kanina na hindi tatanggalin ang muka ng jeepney. Bagkus dadagdagan ng features, magkakaroon ng bagong features para ma-enhance ang ating Sana buhay. dapat hindi na lang modernization, di ba? Dapat na lang, nire-revise na lang natin yung mga dati nating jeep into much better version of it, di ba? Because modernization is transition. I have a question for you, sir. Are you using cell phones, browsing the internet? I think yes, because that is a necessity. Kagaya nating lahat, tayo ay nagra-ride ng jeepney everyday, especially students. Pangangailangan natin ng jeepney. Why are you going to take risk or endanger your life kung Sinasabi kaya mo mo? naman ma-modernize at ma-improve at maibibigay nito sa atin? Sinasabi mo pangangailangan natin yung jeepneys. Yes, oo.
pagpalagay na order ka ng Egypt, tingin mo ba tatagal yan dito sa lugar natin sa Pilipinas? Maulan, Yes, mabaha, diba? definitely yes, I believe. Bundok. Because the new jeepneys will going to be comply with the United Nations. Will going to be comply with the United Nations international standards. Meaning, globally competitive na tayo. We are in the modern day. Okay, before that, maybe the word there should not be globally competitive, but I would say na it should comply with global standards, hindi global competitive. We are in the modern day. Meaning, we need to comply with the advent of technology. Nasa high-tech na tayo, mag-i-stick pa tayo sa kung ano meron tayo dati. Hindi tayo pwedeng makontento dahil yan ang baka makasira sa atin. Di ba sabi mo, globally competitive tayo. So, syempre pag in-implement yung program na yan, di ba? Tataas yung pamasahe, hindi pwedeng ano lang yan, hindi lang yan mag-i-stay sa 8 pesos tsaka or 7 pesos. So, Diba? anong mangyayari kapag tumaas ang presyo ng pamasahe sa jeepney? Anong pipiliin mo? Sasakay ka ng jeep, haggard ka, paglabas mo, pagpasok mo, fresh ka, di ba? Pero yung lalabas ka ng jeep, haggard ka, yung itataas ng presyo ng pamasahe sa jeepney, magiging worth it kasi may CCTV camera, magiging safe ka. May CCTV camera sa speed limiters. Ang sinasabi niya dito na there is a price to pay for getting the premium service. Ganun naman po talaga, ano po. And if we value many benefits for the society, so ang sinasabi dito ng positive side, na natural lang mang yan. And yung idea kasi dito kanina na patungkol sa modernization nga na nawawala yung ating tradition. Sabi ng negative side, hindi nga sila agree at i-revise na lang daw. That's exactly what is happening with the modernization, di ba? It is an improvement. Eh, hindi mo naman kasi pwedeng i-improve pa ang isang lumang unit na. Kaya nga kinakailangan natin ng modernization. And it all goes back to the necessity of the current times, mga ka-youth. Kasi kung iisipin natin, noong unang panahon ang meron sa atin karatela, di ba po? Oh, over time, because of the new technology, we have cars, we have adjusted to motorized vehicles. So, it's about time na kinakailangan din natin mas pag-ibayuhin pa ang driver security, ang passenger security. Based sa estimation Department of Finance, merong estimated na 1,500 annually fare hike per household. Tingin mo ba kakayanin ng kada Pilipino yan? Kung yung sahod nga, ilang taon bago tumaas eh. Eh yung taon-taon na pagtaas ng pamasahe dahil lang sa modernization, tingin mo ba kakayanin ng bawat Pilipino yan? Yes. Yes, alam mo bakit? Pilipino tayo eh, palaban tayo. Kahit anong problema, lalabanan natin. Kung sinasabi mo na ang pagtaas ng pamasahe lang ang pinoproblema mo, eh samantalang hindi tumataas ang ating income na nasa 491. Okay lang yun. Mga Pilipino palaban, humahanap ng ibang paraan upang mabuhay. Di ba? Tama ba? Okay. Kung yung sinasabi mo na, alam nyo ba yung rules regarding the franchisee? Hindi kayo makakapag-register ng isang unit lamang. 20 units of jeepney ang pwede nyong i-register and that will bump on the next year, 20 units. Kung ang focus mo dun lang sa fresh ka kapag sumasakay ka ng jeepney, I think mas dapat focus ka dun sa kabuhayan. Karamihan ng mga estudyante sa atin ay ang nagpapaaral ay ang tatay nilang jeepney drivers. Jeepney drivers are very altruistic. Okay, before that, kung ako sa kanya, no? Kung ako sa kanya dahil nga mga estudyante yung crowd, he could actually ask the crowd. Itaas niyo mga kamay niyo kung sino po dito yung mga magulang ay mga public utility drivers or mga jeepney drivers. Itaas ang mga kamay. Yan, for maximum effect. So she could have maximized on that. When we say altruistic, they give the devotion to the general welfare of everybody. So let's focus on that. We do not just have to focus on just kailangan fresh tayo pag bababa ng jeepney. Hindi kasi striving tayo eh. We are striving. Alam mo, naniniwala ako na itong modernization hindi lang para sa isang tao. Lahat tayo makikinabang dito. We need to embrace change. As our President Rodrigo Duterte said, that change is coming. And I must say that change is really coming in terms also in modernization project of this. Alam mo, lahat naman tayo kasing mga Pilipino, may ugali na bahala na. Kung anong meron tayo, yun na lang. Lagi tayong kontento. We are used to statue. So, ibig sabihin, ito na lang ba tayo? Hanggang dito na lang ba tayo? We cannot depend ourselves on the government alone. We should try and strive harder, as you said. Yung sinasabi mo kasi, di ba, na hahanap lahat ng Pilipino ng paraan para lang makakuha ng pera para sa pamasahe. Paano naman yung less fortunate talaga? Yung talagang umaasa lang sila, yung budget at yung pera nila para lang doon sa pamasahe, sa lahat, sa food. Paano yun? So, kung sinasabi mo na maghahanap tayo ng paraan, Kaya nga may binigay akong dalawang choice, di ba? Loaning at bibilihin.
ng gobyerno. So, ibig sabihin, pag binili, may pera ka pa din, may chance ka kung ano gusto mong gawin. Put it up in a business. Exhausted na tayo dyan. Thank you so much for the first question. Our second question is, syempre, kanina pa natin pinag-uusapan, posible nga bang mabaon sa utang itong mga drivers and their families if ever na mag-modernize nga itong mga jeeps natin? Ano masasabi niyo dito? That's actually a very valid concern kasi hindi rin biro ang 1.6 million per unit. So, syempre, sinasabi nga ng mga operators yung mag-handle nito, magkakaroon sila ng loan from the bank, from Land Bank in particular, and then 20 units daw yung sabi ng opposition kanina. So, tingnan natin ano yung magiging response ng pro-modernization. Ferdinand, on you guys, ano masasabi niyo dito? For me po, kasi regarding to this implementation of modernization, magkakaroon po ng monthly salary. So parang yung driver, meron na po silang buwan ng sahod. So hindi po nila mamamalaya na meron na palang kinakalta sa kanila. Parang mga professional employee lang. Hindi natin namamalaya na yung sinasahod natin, nababawasan na pala. Yun, hindi nila, parang hindi mo na mamamalaya na mababawasan na yung sahod mo. Kasi nga, yung loaning na yung system ang bahala na kumuha or mag-withdraw with regards to your unpaid necessity. Excuse me. I think the program of modernization should serve the underserved. The program of modernization should also consider the population of the underserved. Who are the underserved of this modernization? The 600,000 jeepney operators or the jeepney drivers, the 200,000 jeepney operators. So kung yung sinasabi nyo, ipupush natin yung modernization, that will cause to bankruptcy for operators, jobless for jeepney drivers. Actually, the Department of Transportation are working with the Department of Finance and other financial institution. So, magbibigay sila sa Land Bank of the Philippines para makapag-loan yung mga driver. So, do you think lahat ba ng operators is kayang i-afford yung loan na yan? What if hindi rin nila kaya yun? Diba? Halimbawa, sa jeep na to, dito lang talaga, fix na tayo dito. Tapos, syempre, i-modernize natin. Paano na yung old jeeps nila? Ganito kasi yan para ma-lessen yung cost of production ng mga operators, then yung maintenance nila, ang gagawin doon, yung mga small operators, pagsasamahin sila, ang magiging doon, magiging corporate sila para maging less yung cost ng production at saka yung maintenance. May maintenance talaga. Teka, Nice alam nyo response. ba kapag hindi nabayaran yung isang unit ng jeepney na yan, ifa-filean sila ng that will cause to abandonment, which is yung ibinayad mo na naihulog mo na, that will be forfeited kapag hindi mo na pagpatuloy bayaran. So, papaano naman yung naibayad mo na? Diba? Diba? Kung ikaw responsable kang driver, pag pinautang ka, syempre nasa isip mo, kailangan mo magbayad. Let's put it this way. Ang pagbabayad kasi ng e-jeepney, it's not by paying 8 pesos. That will be automated. So, magkakaroon tayo ng parang MRT, LRT style. So, isa-swipe mo lang. So, for the LTFRB, para ma-monitor nila kung talagang kumikita ang e-jeepney. So if not, kasi hindi naman talaga siya, actually, we will not be rebutting if the issue only here is modernization. But the issue is not modernization. The issue is phasing out. That's not the issue, I think. I hope sana nabago na yung kanyang last phrase. The issue here is not about us wanting modernity, but we want that the underserved would also not suffer with this modernity. Pwede niyong sabihin, no, in closing, mamaya sa closing statement, pwede mong sabihin na, oo, bagamat maganda ang goal ng modernization, kung mga nasa laylayan naman ng lipunan ang maghihirap at magdarahop lang dahil lamang sa ideya ng modernization, hindi ba't malaking injustisya ito sa ating mga nasa laylayan ng lipunan? Okay, anong response nyo doon sa word na phasing out? Kagaya ng sinabi ko kanina, phasing out is obsolete. Meaning, hindi na ito mag-i-exist sa bansa natin or sa society natin. It will be extinct. Wala nang makakagamit, di ba? While modernization is transition. With the advent of technology that can be helpful to us, might be beneficial to us, can be useful to us. So in that sense, I can say ulit na modernization is totally different from phasing out. Nandito ako at the pro side, trying to change the perception of every one of us. Tayo mga Pilipino kasi takot tayo na sa pagbabago. Bakit tayo takot? Totoo. Kung may maganda namang mangyayari at may maganda namang madudulot sa atin to, takot lang ba tayo kasi kontento na tayo sa kung anong meron tayo? Okay, kapag hindi phasing out ang pinag-uusapan natin dito, di ba? Kapag hindi phasing out, then, bakit? Why eradicate all the 15-year-old jeepneys kung hindi phasing out ang pinag-uusapan natin? Hindi ba kung modernize, palitan ng battery. Hindi kailangan palitan ang structure. Hindi kailangan ilagay ang entrance sa gilid. Hindi kailangan, sa gitna. Nasa gilid siya. Alam mo ba kung bakit sa gilid? Kasi ina-avoid niya ang accident.
Accident prone kasi kapag nandito sa harap, pwede kang mabangga. Pero kapag nasa gilid, yun ang point ng modernization. Pero kung talagang ine-insist nila ang modernization, I think wala na tayong pag-uusapan eh. We will not, as I said, we will not be rebutting if the issue is modernization. Okay. Kaya nga dinidefine natin ng maigi ang pagkakaiba ng modernization I-define naman. and phasing out. Okay. But in Define your ko naman. definition, I think, is not swak Bakit? doon sa sinasabing Swak. modernization. Because this debate is all about modernization, right? Okay. Alright, thank you so much. Yan, exhausted na ulit for the third question. I mean for the second question. Okay. Galing. Hinga muna. Okay, ito. Important question din ito. Actually, this question is for you guys on the anti-side. Kasi sinasabi na itong mga jeeps natin, especially yung mga old jeepneys, yung mga 15-year-old jeepneys, yung pollution, yung contribution nila sa pollution, malala. As in, malaking contribution ng mga jeeps, kaya ang kapal ng usok dito sa Metro Manila. So kapag na-modernize daw tayo, posible na mabawasan yung mga carbon emissions from Metro Manila. Oh, Ano yeah. masabi niyo dyan? Sir, ganito kung ang pinag-uusapan natin ay pollution, there are so many pollutants na hindi lamang jeepney, nakarelate tayo sa jeepney. Andyan yung illegal mining, andyan yung factory. That results to carbon emission also. So meron naman tayong alternative for that. Andyan ang biogas na coco diesel ang gamit natin. Pag ginamit natin yon, marami pang mabibigyan ng Filipino na trabaho kasi ang coconut industry ng Pilipinas is sufficient enough. Ang coconut industry ng Pilipinas Good point. ay yumunggos for everybody na magkaroon pa rin ng opportunity para madagdagan yung kabuhayan nila. Wait, according to the air pollution, with regards to air pollution, PUG is one of the biggest contributors of air pollution that result into PUG, you climate mean? change. We are all aware and we can see that our current jeepneys produce smoke, bulk of smoke that results in smoke belching, right? Those gases are hazardous gases, goes up to the atmosphere that result to the destruction of ozone layer that lead to the climate change occur in our if this modernization will implemented, the e-jeepney will comply or improvise by using Euro 4 engine, which is a gas fuel, which is eco-friendly, with low emission technology and low carbon. So very healthy Pero sa di ba mahal environment. siya? And wait, always bear in mind, environment Di ba mahal siya? Yung Euro 4 fuel, sinasabi mo, di ba mahal? So, syempre, di ba, sinasabi nga natin, tataas yung pamasahe. Tsaka isa pa, hindi lang naman yung jeep yung nagko-contribute ng ng carbon eh. Andyan yung buses, taxes, di ba, marami? So, hindi lang kasi Pero, sila- we are talking about the biggest contributor. Bakit ka magsettle sa There you go. Wow. Good response. Very good response by Homer here. So sinasabi doon, oo nga, merong iba, pati mining pa, nasabi pa ng opposition, buses, taxis, pero ang biggest contribution, bakit? Kasi old technology nga eh. Old technology, old engine would require old technology, and sadly, yung old technology, grabe talagang air pollution yan. So, ang tanong kasi sa opposition is, if we will maintain this, how long will we maintain this old technology, this World War technology? Kailan tayo magtitiis sa ganitong uri ng public transportation na alam naman natin na maraming disadvantages din? Ang next kasi na question dyan is, kung hindi natin bibigyan ng initiatives ngayon, kung hindi natin uumpisahan ngayon, kailan pa? 2050 pa tayo mag-change into better engines and to better performing vehicles for public transit? So mali. So lagi po yan, And sadly sa Pilipinas may pagka-conservative kasi tayo. The reality is, meron po talagang mga tinatawag natin na birth pangs ng new technology. At naturalmente po na talagang merong adjustment period po niyan sa pag-adapt natin sa new technology. Pero kagaya po ng lahat ng uri ng technology, there could be birth pains, but what is important is we are heading to the right direction of protecting the environment, protecting the commuters, protecting the drivers and the operators. kung ang pinakamalaki nag-aambag ay yung jeep, di ba? So, syempre, di ba sinasabi mo, At saka, wait lang, in addition- sinasabi nyo kasi biggest contributor. Pag pinagsama-sama yung usok ng jeep, ay ng bus, usok ng mga kotse, di ba but malaki we din should yun? Pag prioritize pag on marami focus yun? on what is the biggest contributor of it. Kung nakakapaglaan nga kayo ng 1.6 para sa modernization, bakit hindi kayo maglaan ng cash or subsidy para i-improve? Kasi meron na ngayon mga, halimbawa, mga kotse na pinapalitan na yung mga tangke nila from diesel to gas para hindi na malakas yung emission nila na nag-cause ng pollution. So I think you're out of the context, but I believe that we are talking jeepneys. So jeepneys, di ba, kailangan natin mag-comply eh. If we are going to talk about the health issue, because air pollution can cause so many diseases like asthma, tuberculosis, pneumonia. If the modernized jeepneys will going to be fully implemented, yung mga hazardous gases na yan, hindi na malalanghap ng commuter,
the jeepney drivers, di ba? So, bakit ka mag-i-stick sa kung anong meron ka ngayon? Lagi ko nga sinasabi, kung kaya mo naman maging better bilang tao at bilang commuter at jeepney driver. Bago pa namin malanghap yung sariwang hangin mo, papatay na kami sa gutom ng Egypt mo eh. Bakit naman mamamatay sa gutom? Bakit hahayaan mo ba yung sarili mong mamatay sa gutom? Hindi ka ba hahanap ng paraan para mabuhay? As I've said before, ayun nga, paano na nga yung mga tao na umaasa lang dyan sa yan lang yung pinagkakakitaan nila. Hindi naman lahat yan siguradong may suporta na makukuha sa gobyerno. Siyempre yung iba na hindi nakapag-aral. Paulit-ulit na lang ba tayo? Kanina ko ba Tapusin mo na. Last So, kanina ko pa nga sinasabi, di ba, na may choice tayo. Nasa ating mga kamay ang choice. May loan na ibibigay kung Di ba magko-comply sinasabi mo ka. may loan nga? Pangalawa, May na loan nga bibigyan ka tayo, ng may pera, loan. bibili Okay. ng jeepney Sige, mo. sinasabi mo may loan. May loan Okay. nga tayo. Pero di ba pag Order, sinabing order. loan, Loan. babayaran So, mo yun. Babayaran Merong mo. budget ang gobyerno. Okay, maraming salamat. Ang gagaling naman ng mga estudyante natin sa City University of Pasay. Pero siyempre, pakinggan natin kung ano masasabi ng mga estudyante dito sa school na to. Go ahead, JV. Thank you, Jules. Bukod sa ang dami namin natutunan ngayon, sobra kami na-entertain. Di ba? City of University of Pasay! Ayun, siyempre, ito na ulit yung punto na magtatanong tayo ng mga katanungan at komento sa mga estudyante sa mga City of University of Pasay. City University of Pasay! Di ba tama ako, Cedric? Ano bang komento at katanungan na may bibigay mo sa amin ngayon, Cedric? Yung magiging comment ko lang is naging focus masyado yung topic regarding doon sa Euro 4 on the latter part. However, isa sa magiging topic and magiging question ko and for both parties is the terminology of e-jeep or electrical jeepneys is magiging electrical na siya. So ibig sabihin wala na maging carbon emission na mangyayari dahil magiging electrical lang siya. My question is the supply and demand. Para saan? Supply and demand ng energy sa Pilipinas. Alam po natin na isang malaking factor ngayon is nagkakaroon tayo ng power interruption dahil kulang ang supply natin. And my question is, for both parties, magiging malaking issue ba to pag nilabas or pinatupad na ang e-jeepney sa Pilipinas? Magiging efficient ba ang supply natin ng energy sa Pilipinas para solusyonan ang problema natin? Yes, because di ba, tayo ay, as we all know, Philippines is malaki yung pinagkukunan natin ng mga produktong mineral, lalo na sa Mindanao at sa Visayas. And we are exporting or importing rather a gas from other countries. So ibig sabihin, kayang supplyan, kayang bigyan ang supplyan yung demand na kung ano man meron tayo, di ba? Di ba sinasabi mo na kayang supplyan? Pero bakit sa ibang parte ng Pilipinas, meron rotating brownout, di ba? Di ba kung sinasabi niyo yon, kung sinasabi niyo na kayang supplyan, di ba? Paano yon pag alimbawa, di ba sinasabi niyo electrical na, di ba? So sobrang laki yung cost nun kasi electrical na nga siya. Tsaka isa pa, mataas yung mataas yung magiging resulta nun sa atin. Tsaka isa pa, yung Egypt, di ba may power bank? Para if ever na tumirik siya kasi, di ba, halimbawa, if ever na 3 hours lang yung kaya niyang takbuhin kasi di ba sabi niya may navigation chart, mga ganun-ganon. Okay, alright. Basta tayo dyan. Balik tayo sa JV. Pinagdebate mo na naman sila, Cedric. Okay, punta naman tayo ngayon sa social media. Ito, sabi ni Gab Ferreras, strongly agree. Nakakainis kasi sa ulo ang mga karamihan sa mga jeepney drivers plus yung mga tambutso nila sobrang mabaho na ang amoy. Maraming salamat, Gab Ferreras. Tuloy-tuloy pa rin po kayo magpadala ninyo mga komento at katanungan sa aming social media accounts at sagutin lamang ang tanong kung pabor ba kayo sa modernisasyon ng ating mga jeep. Pero bago ang lahat ng yan, balik muna sa iyo, Jules. Alright, maraming salamat sa iyo, JV. Siyempre sa ating pagbabalik, tuloy-tuloy pa rin po ang mga argumentong ating maririnig. Lahat ng yan sa pagbabalik ng... Alright, welcome back to Schoolmates. Alam nyo, sobrang ganda ng naging daloy ng ating debate dito sa City University of Pasay. Palakpakan nyo mga debaters ninyo. Ang husay, pinag-usapan natin kung pabor nga ba dapat tayo sa modernization ng mga jeepneys. Pero kailangan na natin tapusin ang debateng ito. Kaya naman maririnig natin ang final statements mula sa isang speaker mula sa magkabilang grupo. Kaya naman sisimulan niyan ni Homer. So, remember, what like Mandy Haley says, that change is scary. But you know what is scarier? Not allowing us to grow, evolve, and progress. That's why we need to embrace this change or modernization transition because this will benefit us. We should not just be contented on what we have right now. There is no other time or best time to do it down now because time is a global phenomenon. We cannot fight with the time. This is the best time to do it and I'm here trying to convince you to stand at our back to support the modernization project as it will benefit each and every one of us. Thank you. Thank you so much, Homer. Okay, ngayon naman, hindi sila pabor sa pag-modernize ng jeeps. Go ahead, Brian. If we are able
to spread awareness on the subject that really matters. I think information dissemination and other advocacies will strengthen the awareness and the acceptance of the Filipino jeepney drivers as well as the operators. I think that the outcome of this is that they will embrace the change in the public utility transport system, change for modernization, and not to phasing out. Okay, thank you so much, Brian. At syempre, once again, thank you so much sa inyong dalawa. Palakpakan niyo yung mga sarili ninyo. Ang gagaling ninyo. Pero of course, hindi lang kayo magbibigay ng final statement. Meron din tayong isang estudyante mula sa City University of Pasay para magbigay ng kanyang final statement. Kasama niya si JV. Go ahead. Tama ka dyan, Jules. Kasama ko ngayon si Lian para magbigay ng kanyang final statement tungkol sa issue na napag-usapan natin ngayong gabi. Lian, ano bang masasabi mo sa issue natin ngayong gabi? So according sa aking nasaksihan sa mainit na debate na mula sa dalawang grupo, para po sa akin, ang bawat opinyon ng magkabilang grupo ay napaka-importante. Ang kailangan po natin gawin ay respetuhin ng bawat isa. Pangalawa, bigyan po natin sila ng suporta dahil naniniwala po ako na ang bawat isang Pilipino ay magroon dapat ng disiplina sa bawat sarili natin. Sapagkat sa pagkakaroon ng disiplina, magkakaroon ng kaunlaran at ng pagbabagong na ating inaasam-asam. So wait lang, anong sinasabi ni ate about discipline? Pasensya na ate ha. I don't think na connected po yung mga sinasabi mo patungkol sa jeepney modernization. Bakit discipline ang sinasabi niya? At naniniwala din ako that a person and a human person has two hands. First, to help themselves, and second, to help others. So yun lamang po. Salamat. Alright! Maraming salamat kay Lian. Di ba? Napakahusay. Gagawin yung mga students dito, very Oo. passionate sila magbigay ng mga opinion sila. Hindi lang Solid debaters, Guam pati Nagasyon. syempre ang mga estudyante ng City University of Pasay! Pero Okay. syempre ngayon, Jules, Oh. ang tanong natin ngayon, handa ka ba sa pagbabago? Susubukan ko sabihin ang ating opinion dito. Okay, itong opinion namin, pero syempre hindi ibig sabihin ito stand ng schoolmates dito sa issue na to kasi basically schoolmates naman gusto lang natin palawakin yung mga insights ninyo pero hindi namin sinasabi kung ano yung tama at mali. Okay, itong pananaw ko hinggil sa issue na to. Simulan natin yan sa social progress with social justice. Kapag sinabi natin social progress, dyan papasok yung modernization kasi may progress, di ba, para sa lipunan natin. Pero social justice, meron nga bang maapektuhan ng mga tao? Meron nga bang maapektuhan ng mga jeepney drivers? Definitely meron. Simulan natin yan dyan. Yung welfare ng mga kababayan natin, meron bang sasalo sa kanila during the transition part? Sabi ng gobyerno natin, meron daw. Ideally, dapat meron eh. Kaya naman tumalon tayo dito sa modernization. Very promising yung mga sinasabi ng modernization plan. New designs, may wifi, merong GPS lahat. And syempre, safe yung design kasi wala na sa likuran yung babaan na sa gilid na kasi mas safe daw yon. So safety-wise, mas okay yung modernization part. So sa side ko, 15 years old, necessary ba na palitan na natin tomato? I think it is necessary because number one, nabanggit kanina na isang grupo, climate change, di ba? Yung climate change, this is a global phenomenon. Ano ba yung maaambag ng Pilipinas dahil maliit na bansa lang tayo? But we could do something about it eh. Pwede natin simulan yan sa mga jeepneys natin. So on the environmental side, check agad tayo sa modernization. Next naman, sustainability. Kaya nga ba ng mga jeepney, ng mga e-jeeps na magtagal ng 15 years? Guys, we have renewable sources of energy. Hindi lamang tayo umaasa sa mga gas, meron tayong solar, meron tayong wind, meron tayong geothermal, lahat yan. Pwedeng buhayin yung mga e-jeeps natin. So I go for modernization so long as walang mga matatapakan ng mga mamamayang Pilipino. Yun naman. Palakpakan niyo naman si Jules, guys. Okay, dyan na naman po nagtatapos mga ka-U3 ang isang napakagandang diskusyon. Maraming salamat sa schoolmates sa kanilang napakagandang presentasyon ng debate nga ng mga estudyante. And I would have to say it's a very nice debate. Nice in the sense that maganda, meron talagang naging clash. Although I just felt na yung sa pro-speaker, si Homer masyadong nadadominate niya yung conversation, which I really don't agree. But then again, he has all the right resources. Alam niya yung information na dapat niyang ibaon sa pag-respond sa negative side. So hindi ko rin siya masisisi na in some ways he was able to dominate the conversation. Pero kasi nga he's well-versed. Patungkol naman sa opposition, I really like the style of the first speaker of the opposition. Although medyo may pagka-prone lang siya sa soundbites. Minsan kasi maganda lang pakinggan yung soundbite pero sa totoo lang minsan marami sa mga soundbites medyo hindi siya ganun kaangkop sa particular the issue na pinagdedebatihan. At most of the time, it's not related about a particular debate. So mag-ingat din po tayo sa pagbigay ng mga blanket statements. Ano po, tandaan po natin ang blanket statement ibibigay mo and then you would have to contextualize
i-contextualize it sa debate para naman maging logical pakinggan yung argumento mo. But anyway, it's a fun debate. Kayo po mga ka-U3, anong masasabi nyo rito? Sino po ba sa inyo ang gumagamit ng jeep? Ako, gumagamit ako ng jeep. So please comment down below. What can you say about this debate? Pabor ba kayo sa modernization ng ating mga jeepney? Pabor ba kayo na tanggalin 15-year-old na mga jeeps sa ating kalsada and older para naman mabawasan ang ating mga pakarag-karag na jeep sa ating mga kalsada? At kung kayo naman po ay hindi po sang-ayon sa modernization po ng ating mga jeepney, ano po masasabi ninyo? Kayo po ba, sang-ayon na po ba kayo sa comfort at situation po ng ating mga jeepneys ngayon? So comment down below mga ka-U3, lahat po ng mga mensahe amin pong binabasa. And if you like these kinds of contents, mga debate, mga diskusyon sa mga napapanood na mga issue, please don't forget to subscribe and also please click like para po mas marami pang makapanood, marami pang makarinig ng breakdown at mga analysis ng mga debate. Hanggang sa muli po, maraming salamat po. Peace. Bye-bye.